Panginoon. Kamayan muna natin ang ating mga kapatid. Kamustahin muna natin sila. No? At bigyan natin ng napakalaking ngiti. Okay, at sabayan po natin ang kantang Smile!
Papuri mo ang buhay ko, ito'y iyong Papuri mo ang buhay ko, ito'y iyong Papuri mo ang buhay ko, ito'y iyong Patuloy tayong awin ang ating Panginoon. Dakilain natin ang ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon. Dahil siya lang ang karapat-dapat papurihan. Sambahin, awitan. Dahil siya ang Diyos na tanging nagmamahal sa atin. Na kahit sino pa man tayo ngayon, ano man ang ginagawa natin ngayon, pero patuloy niya tayong minamahal. Nagbibigay ng awa, nagbibigay ng grasya sa atin. Kaya, awitan natin siya ng buong puso. Sa pamamagitan man ito, mapakita natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inahay. Pawin mo ang pagay. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Tiyak na langit, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wakas ang iyong hangin. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Di ka susunod
pagtanggap sa atin ng Panginoon. Pagkain yan. Sa pamagitan ng pagkanta natin, ilalabas natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Minsan pa natin kantayin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha't luluan at napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y nabas. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y nabas. お祈りします。天の神様、今日こうして父の日の特別の礼拝に大勢の方々が集まり感謝いたします。どうぞ私たちのこの捧げる礼拝を祝福してくださいますようにお願いいたします。先週1週間、聖霊様が私たちを導いてくださり、私たちのすべての行動、また仕事、務めをあなた様が助けて、導いて、またいろんな問題から守っていただいて、そして1週間の初めを迎えることに感謝します。どうぞ今週1週間もあなた様が聖霊様を通して私たちの生活を、また健康を、そして働きを祝福して守って、またいろんな問題から守ってくださいますようにお願いいたします。今日は特に父の日ということで ICF のお父さんたちが集まりました。どうぞその家族を守ってください。そしてその仕事を、またその働きを、務めをどうぞ今週1週間も守ってくださいますようにお願いいたします。またこのお父さんを家族が支え、そして子供がお父さんを支え、全てのその家庭が主を通して、主を中心になって、神様を中心になって生きて生活していくことができますように、私たちの生活をお守りください。今日はブラザーアンゲロさんが聖書を通して私たちに神様のメッセージを語ります。どうぞその語る言葉を神様が祝福してくださり、私たちに必要な御言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。今日初めて教会に来られた方もどうぞ引き続いてこの ICF の礼拝に出動ができますように、あなた様が励まして、また時とそのチャンスを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご着席ください。メッセージです。Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Maaari po bang tumayo ulit tayo? At ating basahin ng
ating Biblia dito sa unang kabanata ng Efeso, talata 4 hanggang 6. Okay na po. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang balikan niya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin sa kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At ito po ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Okay po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Naririnig po ba ako? Okay, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. At binabati ko po ang bawat katatayan, itong mga nagwagwabuan na katatayan. Happy Father's Day. Salamat and welcome sa ating pananambahan. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Yes, Father God, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Lord, na kami po ay nagsama-sama sa lugar na ito upang pag-aralan ng iyong mga salita. And Lord, nawa ay gamitin niyo po ako sa pagbabahagi ng iyong mensahe at bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom na maipaliwanag na maayos ang iyong mga salita, Lord. And nawa sa bawat makikinig, bigyan niyo po sila ng bukas na puso at isipan, Lord, upang kanila pong maintindihan ang mensahe ng ngayong hapon na ito. And Lord, sa mga gagawin pa namin sa buong maghapon, nawa kayo po ang aming maitaas, kayo po ang aming mapapurihan, at lahat po ng ito ay aming itinadalangin at itinataas sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay po. Muli, binabati ko po ang ating mga katatayan ng Happy Father's Day. Thank you. No? Thank you po. And dahil Father's Day ngayon, no? Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa nanay, no? Hindi tungkol sa tatay. Father's Day, di ba? So, pag gantong Father's Day po, sino yung una natin naiisip i-greet or batiin? Si Papa. No? So, sa mga may asawa siguro, nauna nilang batiin yung mga asawa nila, ng mga asawa at anak. Nauna nilang batiin yung mga asawa nila. So siguro, karamihan sa atin, no? Yung mga tatay talaga natin, mga biological tatay na. Pero ang Father's Day po, hindi lang naman tungkol sa mga may biological na anak. Ito ay tungkol sa lahat ng uri ng tatay. Katulad po ng stepfather, no? Not necessarily ang stepfather may biological na anak, no? And yung mga founding father, pag sinabi natin founding father, sila yung mga tatay na nagpa-umpisa, kunyari, ng isang study or ng isang institution. Like for example, kilala niyo po si Archimedes. Taga Bulacan po yun. Si Archimedes po, siya yung father ng mathematics. No? Wala po siyang anak na mathematics, pero siya kasi yung nagpa-umpisa nung pag-aaral sa mathematics. At yung ICF, sino yung father ng ICF? Jude. Si Father Jude. Saan si Father? Si Father Jude. Si Pastor Jude. Pastor Jude, no? Siya yung father ng ICF. So yung pag-uusapan po natin ngayon, isa ring klase ng father or tatay. First time ko pong gagamit, pasensya na po. Yan. So siguro narinig nyo na to, adoptive father. Ito sa Tagalog, ginanap yung Tagalog term nito. Ang nakita ko lang, amang nag-ampon. No? So siya yung amang nag-ampon. So mamaya yung pag-uusapan natin tungkol sa isang amang nag-ampon. No? So ang definition ng adoptive father, siya yung father who legally and permanently assume the absolute parental rights, duties, and responsibilities for a child through a formal court. So para
maging formal yung adoption, dumadaan talaga yun sa korte, no? And may mga hearing, no? And sinasabi dito, pag natapos na yung process, siya ngayon yung magiging, siya yung may responsibility and duties dun sa inampon niya, regarding dun sa batang inampon niya. So yun yung isang adoptive father, no? So, bago ko ipakilala sa inyo kung sino tong adoptive father na to, meron muna akong situational question para sa inyo. Hindi naman to mahirap, no? Sagutin nyo lang sa mga sarili nyo. For example, no, sa family nyo. Sample lang, no? Yung family nyo nag-decide mag-ampon, no? And for some reasons, ang gusto nyo ampunin yung nasa tamang edad na. Sabihin natin 18 to 20 years old. No? Hindi ko alam kung anong dahilan. Kunyari, yun yung reason. Basta, yun yung napag-isipan nyo, pag-desisyonan nyo ampunin. Mga 18 to 20 years old. So, pumunta kayo ngayon sa isang bahay ampunan. So, sa bahay ampunan na yun, meron dalawang pwede nyo ofera ng adoption. Parehas silang babae, parehas din silang 18 years old. So, yung unang babae, yan siya. Itago po natin siya sa pangalang Charmaine. No? Si Charmaine, Charmaine ay mahilig sa orange. No? So si Charmaine po, lumaki siya dun sa bahay ampunan. No? Ang mga 1-year-old pa lang siya, nandun siya sa bahay ampunan. And sabi nung mga nag-aalaga doon, isa siyang magalang, responsable, mabait, and matulungin na bata. No? Ngayon yung isa naman pong bata na 18 years old din, ano naman po siya? Yan po. Itago naman natin siya sa pangalang Vanessa. No? So si Vanessa, eto, lumaki siya sa lansangan. No? Bago lang siya dun sa, wala pa siyang 1 taon dun sa ampunan. And sabi nung mga nag-aalaga doon, nagbabantay sa kanya, medyo pasaway siya. No? Disobedient, meron siyang history ng snatching dahil nga lumaki sa kalsada. No? And yun, mahilig siya makipag-away. No? So ang tanong, kung kayo mag-aampon, sino sa dalawa yung o-offeran nyo ng adoption? Si Charmaine o si Vanessa? No? So siguro normally, no? Si Charmaine yung kukunin natin kasi ayaw natin ng sakit ng ulo eh, no? Pag kinuha natin si Vanessa, baka sumakit lang yung ulo natin, di ba? Kasi pasaway si Vanessa eh, di ba? Tama? So normally, ang offeran natin ng adoption, si Charmaine, no? Pero alam nyo, yung pag-uusapan nating adoptive father ngayon, hindi niya tinitignan kung ano yung ugali no, o offeran niya ng adoption. No? Wala siyang, hindi niya pinagbabasihan kung lumaki ka sa kalsada, wala siyang pakialam kung chismosa ka, snatcher ka, wala siyang pakialam kung dati kang addict, kahit hanggang ngayon addict ka, walang pakialam. No? So, kilala niyo na po ba yung sinasabi kong adoptive father? Yes. So, syempre siya po ay walang iba kundi ang ating Diyos. No? Our Almighty Father. So, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol sa the grace of an adoptive father. So, ito po yung title natin. The grace of an adoptive father. Ang grasya ng amang nag-ampon. Sabihin natin ang grasya ng ating Diyos. No? So, bakit ko po sinasabi na ang ating Diyos ay isang adoptive father? No? Alam niyo po ba na marami nang inampon ang ating Diyos? At isa po sa mga inampon niya ay si Alden Richards. Akala ko si Alden Richards, medyo awig yun. So, pero biro mo, no? Isa po ako sa mga inampon ng ating Diyos. At kaya po nung sabi ko, nung time na inampon ako ng Diyos, hindi niya naman tinignan kung ano yung ugali ko. No? Kasi nung time na yun, pasaway din naman ako. Lagi ako naglalasing. Hindi naman sa lagi, no? Naglalasing ako, no? Sisinungaling, no? Chismis, yun. Ilan namang babae mahilig sa chismis, di ba? Pati kami mga lalaki, no? And, ano pa, nanonood daw ng mga hindi magagandang videos, no? And, pati yung pakikipag-away sa comment section sa Facebook. Dati kasi akong solid DDS, no? Hindi
Hindi yung tinignan ni God nung inofera niya ako, nung nalaman ko yung offer sa akin ng God na adoption. Hindi niya yung pinagbasihan. No? Inofera niya pa rin ako. At alam niyo po ba na hindi lang naman ako yung gusto niyang i-adopt. Hindi lang ako yung gusto niyang ampunin. No? Hindi lang si Alden Richards. No? Hindi lang yung family ko, kundi tayong lahat. Sa ating lahat, merong adoption na ino-offer ang ating Diyos. Kahit yung mga tao sa labas, may adoption na ino-offer ang ating Diyos. Ngayon, ito po yung titingnan natin. Ano ba itong ino-offer na adoption ng Diyos sa atin? No? So, what is God's offer of adoption? Kung babalikan po natin, no, siguro medyo nagtataka kayo, no? Bakit kailangan tayong ampunin ng Diyos? Lahat naman tayo anak ng Diyos, di ba? No? So, kinalulungkot ko mang sabihin sa inyo, no? Hindi po tayo lahat ay maituturing na anak ng Diyos. Totoo po na lahat tayo ay likha ng Diyos, pero hindi lahat tayo maituturing na kanyang anak. No? At yun po yung titingnan natin. Bakit ko nasabi hindi tayo lahat ay maituturing na anak ng Diyos? We are all created by God, but not everyone is considered child of God. No? Kung babalikan po natin yung binasa ni poging-pogi natin si Brother Hendo. Yan po ay galing sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Sabi po dyan, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves." So ito pong Ephesians, sulat po to ni Apostol Pablo. No? Sulat niya po yan para sa mga taga-Efeso, mga churches po sa Efeso. At dito po sa sulat niya, sinasabi niya, pinapakita dito yung plano niyang adoption sa atin. No? Nabanggit niya dyan. He predestined us for adoption. No? Itinakda niya na, pinano niya na tayo'y kanyang maging mga anak. No? Sa pamamagitan, nakalagay yan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At pinano niya yan dahil sa kanyang, sabi diyan, in love and His glorious grace. Dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang grasya, ginusto niya na tayo'y kanyang maging mga anak. No? And hindi lang basta gusto tayo ni Lord na maging anak niya, no? Sobrang excited pa siyang antunin tayo. Sabi diyan, He chose us in Him before the creation of the world. Diba? Hindi pa ginagawa yung mundo. May plano na yung Diyos. Naampunin tayo. No? Ganun siya ka-excited, ampunin tayo. No? Kaya tingnan natin, ano ba itong sinasabing adoption ni Apostol Pablo? Ito yung pag-aralan natin. Ito yung tingnan natin. No? So, sabi nga po, no, sulat to ni Apostol Pablo, at si Apostol Pablo po, isa siyang Romano. No? Isa siyang Roman citizen. So, nung nabanggit niya yung adoption, ang tinutukoy niya ditong adoption, hindi naman tinutukoy, ang nasa isip niyang adoption dito is yung adoption ng Roman culture. No? Kasi dahil sa Roman citizen nga siya, yun yung parang reference niya ng adoption. And titignan natin, ano yung pagkakaiba, saka ano yung pagkakapareho ng Roman adoption sa God's adoption na sinasabi dito ni Apostol Pablo. No? So, dito, sa passage natin, nabanggit na dito ni Apostol Pablo kung ano yung pagkakaiba. Sa panahon kasi natin yun, pag sinabing mag-aampon, mga bata yung una natin naisip, di ba? Yung mga baby. No? Pero sa panahon ni Apostol Pablo, sa Roman culture, medyo mga matatanda na. Katulad nung sa example natin, mga ano kanina, si Charmaine, saka si Vanessa, medyo matanda na sila. And ang dahilan kung bakit nag-aampon sa Roman culture before, dahil sa legacy. Legacy lang ng family nila. Like, for example, walang magmamana nung mga kayamanan, ari-arian, nung isang tatay. Or walang magmamana nung kanyang political position. Kaya isa siyang emperor, wala siyang tagapagmana. So, para tuloy-tuloy yung legacy ng family, nag-aampon sila. No? So, dito, binanggit ni Apostol Pablo, iba yung dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo aampunin. No? Kung tutusin, hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Kahit wala tayo. No? Ang Diyos mananatiling Diyos, kahit wala tayong mga tao. No? Pero dahil nga sa kanyang pagmamahal at dahil sa kanyang grasya, ginusto niya pa rin na maging ampon tayo. So, at binanggit dito ni Apostol Pablo, ang dahilan kaya niya tayo gustong ampunin is because sa pagmamahal at sa kanyang
grasya, no? Mamaya, tignan natin, bakit sinasabi ni Apostol Pablo, no? Na tayo'y aampunin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At tignan din natin, along the way, makikita natin, sino ba yung tinutukoy na us dyan? So, tayo bang lahat yan? O baka yung mga taga-Efeso lang? So, mamaya titignan natin. Okay? So, yun po yung pagkakaiba, no? Nung Roman adoption sa God's adoption. Yung purpose ng adoption, no? Eh, tingnan natin, ano yung pagkakaparehas? Okay? Yung similarities po ng Roman adoption sa God's adoption, una, new identity. No? Sa Roman adoption, nagpapalit ng pangalan. No? Sa kanila, hindi lang basta yung apelido, kasi given naman napapalitan yung apelido, di ba? Hindi lang basta apelido yung pinapalitan, pati yung first name, madalas pinapalitan. Kasi binabagay nila dun sa apelido. Like for example, si Brother Art, no? Inampun siya ni Lebron James. Sabi ni Lebron James, ay hindi bagay yung Art James. No? Baguhin natin, gawin natin Bronny James. So para bumagay lang dun sa pangalan. Kaya nila pinapalitan, pati yung first name. Pulburon James. Ewan, syempre, normally, magbabago rin yung social status nila. Kung dati manggagawa sila, pag inampun sila ng mayaman, magbabago yung status nila, no? And ganoon din, kahit yung pananamit nila magbabago. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, lalo dito sa Japan, hindi mo naman mapapansin kung sino yung mayaman sa kamahirap. Halos pare-parehas na tayo ng damit. Sa panahon nila, iba-ibang status sa lipunan, iba-iba rin yung damit. No? So talagang nagkakaroon sila ng bagong identity, bagong pagkakakilanlan. And ganoon din, parehas din siya sa God's adoption. No? Although sa panahon natin ngayon, hindi naman natin kailangan magpalit ng pangalan. No? Pero kung treat gusto nyo, pwede rin naman. Kaya lang medyo mendoksa eh, magpapanotayo pa tayo. No? So, pero may mga ginamit si God before na nagpalit ng pangalan. For example, si Peter, si Apostol Peter. Dati ang pangalan niya Simon, ginawang Peter. No? Pero sa panahon natin ngayon, hindi naman na kailangan magpalit. Pero ang pinaka pagbabago, no? Pinaka pagbabago sa ating pagkakakilanlan, yung ngayon kasi parte na tayo ng pag ikaw ay inampon ng Diyos, parte ka na ng pamilya ng Diyos, no? Kung dati nilikha ka lang, kung dati created ka lang, ngayon anak ka na ng Diyos. Yun yung malaking pagbabago sa identity natin. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. So, parte ka na ng pamilya ng Diyos pag ikaw ay tinampon na. So, yun yung malaking pagbabago sa iyong pagkakakilanlan. No? Now, yung pangalawa po, the past will be erased completely. Yung nakaraan mo, totally tatanggalin. So, sa Romans adoption, no, even yung family relationship, kahit totoong pamilya mo yun, kahit yun yung biological family mo, pag inampun ka na, totally mawawala, i-erase. Hindi ka pwedeng habulin nung biological family mo. Hindi pwedeng sabihin nila na, kami yung tunay mong anak, kaya kami yung tunay mong pamilya. No? Hindi nila pwede sabihin sa inyo. Kasi, once na in-adopt ka na, totally, wala yung connection mo na sa kanila. And even yung utang mo, bago ka i-adopt, pati yung dapat mong pagbayaran sa batas. Totally mawawala yun. No? Well, although hindi ko sinasabi na bigla lang mabubura, no? Siya, lugi naman yung inutangan nyo pag bigla lang mawawala, di ba? Kaya siya mawawala kasi ang magbabayad yan, yung nag-ampon sa inyo. Pero ang punto dito, hindi siya pwedeng gamitin against you na. Kasi ibang tao ka na. For example, si Bronny James. Kunyari lang, nung si Art pa siya, nangutang siya sa akin ng sabihin natin 10 lapad. Nung inampun siya ni Lebron, nagbayad sa akin si Lebron ng 10 lapad. No? Ngayon, pag ako nangailangan, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na nung si Art ka pa, pinuutang kita, dapat ngayon pautangin mo din ako. Hindi ko siya pwedeng ganunin kasi totally ibang tao na siya. No? Totally may erase. Parang parang cellphone na factory reset. No? Totally may erase yung nakaraan mo. And ganun din sa God's adoption. No? Yung ating mga kasalanan, pag tayo ay ampunan ng Diyos, pag tayo ay anak na ng Diyos, totally, hindi na yung titignan ng ating Diyos against us. No? Sabi po dun sa verse 4 kanina na binasa natin,
For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. No? Pag tayo naging anak na ng Diyos, ang tingin na sa atin ng Diyos, holy and blameless sa paningin niya. No? Dahil tayo kanyang ngayong anak na, hindi niya natitignan kung ano yung nagawa nating kasalanan before. Kaya sabi ko sa inyo, hindi niya tinitingnan kung ikaw ay dating adik, dating chismosa, dahil anak ka na ng Diyos, blameless ka na. No? Para kang naka-release sa tingin ng ating Panginoon. And last po, na similarities is yung full inheritance. No? Ibig sabihin, mamamana natin lahat kung ano yung mamamana lahat nung inampon, kung ano yung pagmamayari nung umampon sa kanila. No? Sa Roman adoption, sila ay magiging legal na tagapagmana. No? Sa, kung kunyari, meron silang kapatid, kung ano yung mamanahin yung kapatid, parehas din sa kanila. Kahit biological na anak yung kapatid nila, parehas lang yung mamanahin nila dun sa kapatid nila. In God's adoption, ganun din. No? Kung ano yung mamanahin ni Jesus Christ, yun din yung meron tayo. No? Sabi sa Galatians chapter 4 verse 7, you are no longer slave but God's child. And since you are His child, God has made you also His heir. So, dahil anak ka na ng Diyos, tagapagmana ka na ng ating Diyos. So, ang tanong, ano yung mamanahin natin sa Diyos? Buhay na wala. Ano yung mga mamanahin natin? So, pag inampun ka, syempre ang mamanahin mo kung ano yung meron yung nag-ampun sa inyo, di ba? Hindi mo naman pwedeng manahin yung meron yung kapitbahay. Syempre dapat din siya nag-ampun sa inyo. So, ano bang meron ng ating Diyos? Sabi sa Bible, our God is eternal. No? So, ang mga mamanahin natin sa ating Diyos, mga eternal din. No? Una, eternal life. No? Sino ba dito ayaw ng buhay na walang hanggan? Isipin nyo yung buhay na hindi ka na mamamatay. Walang hanggan yan, di ba? Buhay na walang hanggan. Wala na tayong kamatayan. So, hindi na tayo may stress, di ba? Walang stress. Masaya lang tayo lagi. Tama? Isipin nyo yung buhay na walang sakit. Walang high blood. Walang gout. Walang apunsyo. Parang puro sakit ko yun. Isipin nyo, niisip ko doon palang panalo na ako eh. Wala yung paldo na ako sa mga, pag wala yung mga ganong sakit. Isipin nyo yung ganong buhay, no? Parang napakasarap na buhay. Masaya lang tayo lagi, di ba? So siguro tingin ko lahat naman tayo gusto ng ganong buhay, di ba? So sabi po sa Titus chapter 3 verse 7, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. So pag tayo'y anak na ng Diyos, no? May pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So pangalawa po, eternal hope. So kung meron tayong buhay na walang hanggan, meron tayong bahay na walang hanggan. No? Ito po yung sinasabing kingdom of God or yung heaven. Pag tayo po ay anak na ng Diyos, pamanahin din natin yung heaven. Isipin niyo po yung bahay na hindi na nasusunog. No? Hindi inaanay. Di ba? Walang bilang ko yun. Walang Diyos. Hindi nyo na kailangan bayaran every month. So, ganun. Ganun yung mamanahin natin sa ating Diyos. Pag tayo'y anak na niya. No? Sabi po sa Matthew 25 verse 34, then the king will say to those on his right, come you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So, isipin nyo, hindi lang pala yung adoption natin yung prepare ni God before. Paano? Pati yung mamanahin natin, prepare na. No? Sino kung gustong pumunta ng langit? Amen! Huwag na tayo mauna, no? Dapat anak na tayo ng Diyos. Yun yung siguraduhin natin. So, pangatlo po, eternal presence of God. So, dito sa tatlo, ito yung pinaka-importante. Kasi po, itong eternal life, eternal hope, walang kwenta po yan kung hindi natin kasama ang ating Diyos. Tama? Kaya yan yung pinaka-importante, yung presensya ng Diyos. Kasi ang Diyos natin, siya yung source ng lahat ng magandang bagay dito. So kung wala siya, wala rin kwenta yung eternal life at eternal hope natin. Tama? Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known.
But we know that when Christ appears, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. No? So, ngayong anak na tayo ng Diyos, although hindi pa natin alam kung anong mangyayari talaga sa atin, pero sigurado tayo na kapag bumalik na ang ating Panginoong Jesucristo, sabi dyan, we shall be like Him. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa ngayon kasi, ang ating Panginoong Jesucristo, wala na siya sa flesh body. Glorified body na siya. So, pagbalik ng ating Panginoon at tayo anak ng Diyos, magkakaroon din tayo ng glorified body. Ito yung favorite ni Tito Marcy. Glorified body, no? So, dahil meron na tayong glorified body, ibig sabihin nun, we will be in the presence of God forever. Amen? Amen. So, ito yung tatlong mamanahin natin sa ating Panginoon pag tayo anak mo niya. Ngayon po, itong ino-offer sa ating adoption, no, ng ating Diyos. Ito ay grasya, no? Grace of God. Gaya naman dun sa title natin, the grace of the adopted Father. Grace to ng ating Diyos. Yan dahil ito'y grasya ng Diyos, no? I-define natin. Ano ba ibig sabihin ng grasya? Kasi madalas marinig natin yung term ng grasya, di ba? Grace. Ano ba yung ibig sabihin ng grace? No? So, i-define natin siya ng madali. I-differentiate natin siya sa ibang terms, no? Para mas mabilis natin maintindihan. Ang grace, sabi dyan, ito yung bagay na natatanggap natin na maganda, no? We receive something good. Pero deserve ba natin yung natatanggap natin? Hindi. Yun po yung grace. We get something good, makakukuha tayo ng bagay na maganda, pero hindi naman natin yung deserve, no? Yung reward naman, iba. Yung reward, maganda rin yung nakukuha natin, pero deserve natin. No? Pwedeng pinagtrabahuan natin, or pwedeng kasing maganda yung ating ugali, no? Kaya tayo nakakuha ng reward. Ngayon, iba rin siya sa punishment. No? Yung punishment, hindi naman maganda yung nakukuha natin. Pero, deserve pa rin natin. Siguro, nakagawa tayo ng hindi maganda, or meron tayong violation na hindi nagawa. So, deserve natin na kunyari, makulong ka, o mabayad ka ng multa. So, yun yung grace, no? Maganda yung nakukuha natin, pero hindi natin deserve. Ganun yung offer na adoption sa atin ng Diyos. Maganda yung offer sa atin na adoption ng Diyos, pero hindi natin deserve. Kung babalikan natin si Charmaine sa si Vanessa, halos lahat tayo parang si Vanessa, di ba? Halos lahat tayo pasaway, no? Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo nagkaroon ng kasalanan. At wala ni isa sa atin nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, no? And ibig sabihin, wala sa atin pwedeng magsabi na ako wala akong kasalanan. Lahat tayo meron, no? So pare-parehas tayo ng estado sa buhay, pare-parehas tayo makasalanan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ito po sulat din to, author din to ni Apostol Pablo. At ang tinutukoy na death dito, kung babasahin natin yung Romans, sa yung iba pang sulat ni Apostol Pablo. At tinutukoy na death dito ni Apostol Pablo, yung eternal punishment. No? Yung sinasabi nating impyerno. So, kung susumahin natin, gusto sabihin sa atin ni Apostol Pablo, dahil lahat tayo makasalanan, lahat tayo dapat mapunta ng impyerno. Lahat tayo deserve mapunta ng impyerno. Hindi natin deserve yung eternal life. Hindi natin deserve yung heaven. Diba? Na-deserve natin yung impyerno. Pero dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, in-offer niya pa rin, binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon na makarating sa langit. Ganun po ang grasya ng isang adoptive father. Ganun po ang grasya ng ating Diyos. Amen? Amen. Okay, ngayon. So, ito yung grasya ng Diyos. No? Ito yung ino-offer niya sa atin. So, para siyang regalo. Diba? Pag binigyan tayo ng regalo, hindi naman mapapasa atin yung regalo, hindi natin tatanggapin. Diba? Kailangan natin tanggapin. Hindi ba ang regalo? Pag tayo nagre-regalo, hindi naman tayo nagre-regalo kasi deserve ng tao. Diba? Kasi pag nagbigay tayo, tapos deserve ng tao, hindi regalo tawag yun. Ang tawag yun? Reward. Galingin natuto kayo ah. So reward yung tawag doon. For example, yung mga anak natin, kahit pasaway sila, di ba? Pag
pagdating ng Pasko, pagdating ng birthday nila, nireregaluhan pa rin natin. Hindi dahil deserve nila. Kasi hindi dahil mahal natin sila. No? So parang ganito to, no? Yung offer na adoption sa atin ni God. Hindi natin to deserve eh. So, pero binibigay pa rin sa atin dahil sa grasya ng Diyos. Ang tanong, paano yan mapapasa atin? Dapat nating tanggapin. So, paano natin tatanggapin yung offer na adoption? How to accept God's offer of adoption. So sa mga nakapunta na po sa Costco, diba, minsan po may mga free taste doon. May offer na free taste. Minsan nasa cart, minsan dala-dala sa train. No? At kahit gustong-gusto po natin tikman yun, kung hindi natin tatanggapin yung ino-offer, hindi natin matitikman. So ganun po yung offer na adoption ng Diyos. No? Kung hindi mo tatanggapin, hindi ka magiging anak ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano natin tatanggapin? No? Sabi po sa John chapter 1 verse 12, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." So si Apostol John, yung nagsulat dito, at kung babasahin po natin yung sinulat niya, itong sinasabi niyang receive Him, believe in His name. Tinutukoy niya dyan ay si Jesus Christ. No? So sinasabi niya na we have to receive Jesus Christ and we have to believe in Jesus Christ. Para magkaroon tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Para matanggap natin yung offer na adoption, kailangan nating tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo? Sabi doon sa sunod na line, we have to believe. Kailangan nating maniwala. No? Ano ba yung ibig sabihin ng believe dito? No? Kasi may mga tao nagsasabi, naniniwala naman ako sa Diyos. Naniniwala naman ako kay Jesus Christ. Pero enough ba na sabihin mo or enough ba na i-acknowledge mo lang yung truth about Jesus Christ? Yun ba yung ibig sabihin ng believe dyan? So para malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng believe dyan, balikan natin yung parang pinaka-original na word na ginamit dito. Si John kasi sinulat to in Greek language. Actually, yung buong New Testament is written in Greek language. So tingnan natin, ano yung Greek word na ginamit sa believe? Yan po. Ang ginamit na Greek word doon is pistou. Hirap sabihin, no? Pistou. Hindi po pistou, pistou. No? So, ang ibig sabihin nun, actually medyo mahabang usapan itong pistou. No? Pero ang pinaka-punto dito, no? Pag nakita natin to sa New Testament po, ito kasing pistou na word, more than 200 times to lumabas sa New Testament. And usually, ang pinaka-ibig sabihin niya is to have faith. No? Hindi lang maniwala or i-acknowledge yung truth about Jesus. No? Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya. Sabi po sa Galatians chapter 3 verse 26, "For in Christ Jesus you are all sons of God through faith." So that's para tanggapin natin yung offer na adoption sa atin ng Diyos, kailangan natin ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. No? And hindi lang ito basta pananampalataya, dapat totoong pananampalataya. Kasi may mga peking pananampalataya, di ba? Nabanggit din sa ating Biblia. May mga peking pananampalataya. So, ang tinutukoy dito, yung totoong pananampalataya. Now, kung babalikan natin yung passage natin kanina, ito yung sinasabing through Jesus Christ, sa pamamagitan ng ating Panginoon, we are predestined to be son or child of God. No? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, magiging anak tayo ng Diyos. Ngayon, sino yung tinutukoy na us? No? Tinutukoy po dito na us, hindi po to tayo lahat. No? Kaya sabi ko po kanina, yung offer na adoption ay para sa lahat. No? Pero yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ito lang yung mga taong totoong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga taong totoong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila yung magiging anak ng Diyos. Sila yung itinakda na maging holy and blameless sa paningin ng ating Diyos. No? Nung last year, umuwi kami ng Pilipinas, nag-share din kami ng Word of God. No? Sa family ko, sa family ni Mrs. and sa mga relatives ko. Isa sa mga pinsan ko nagtanong, paano mo masasabi na totoo na yung pananampalataya mo? Paano mo masasabi na meron kang totoong pananampalataya? Kasi kung yun lang
yung paraan para tanggapin natin yung offer na adoption. Dapat alam natin. Tama? So, meron po ako ditong tatlong tanong. Pwede nyo pong itanong sa mga sarili nyo. Kayo po yung mag-assess. Ano ba yung pananampalataya ko? Totoo ba to? No? So, unang tanong po. Isipin po natin, kunyari, sa oras na ito, judgment day na. Nasa harap niyo si Jesus Christ. Sabi sa inyo ni Jesus Christ, anak, sa langit ka pupunta. Uy, sana all, di ba? Anak, sa langit ka pupunta. Ngayon, ang tanong, ano sa tingin niyo yung dahilan? O ano yung mga dahilan? Bakit tayo sa langit pupunta? Bakit sinabi ni Jesus Christ, anak, sa langit ka pupunta? Ano tingin niyo yung dahilan? Or yung mga dahilan? What is or what are the reasons why you are going to heaven? Tanong niyo po yung mga sa inyo. Bigyan ko yung time, mga 1 week. Next question po. No. Sa status ng pananampalataya natin ngayon, no? From 1 to 100%, gaano kayo kasigurado sa langit yung punta? 50%, 70%? No. Tanongin natin yung sarili. Bigyan ko din kayo ng time. Mga 2 weeks naman. Bago tayo pumunta doon sa pangatlong tanong, balikan natin yung unang question. Ano sa tingin niyo yung dahilan? O mga dahilan, bakit tayo pupunta sa langit? Sabi ni Jesus Christ, punta ka na sa langit. Ano kaya yung dahilan? Alam niyo po, isa lang yung dahilan bakit tayo pupunta sa langit. Because our Lord Jesus Christ died on the cross for the forgiveness of our sins. Hindi po tayo mapupunta sa langit dahil lagi tayo nagsisimba. Hindi po tayo mapupunta sa langit dahil lagi tayo tumutulong sa kapwa natin. Isa lang po ang dahilan bakit tayo mapupunta sa langit. It's because Jesus Christ died on the cross para pagbayaran yung mga kasalanan natin. Kung babalikan po natin yung Roman adoption, bakit nawala yung pagkakautang nung inampon? Sino yung nagbayad? Yung nag-ampon, no? Sino yung mag-aampon sa atin? Ang Diyos. Sino yung magbabayad? Ang Diyos. Kaya Jesus Christ died on the cross para pagbayaran yung mga kasalanan natin. Amen? Amen. So sabi po sa John chapter 14 verse 6, pabasa po. Iinom lang ako. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala pong ibang daan papunta sa langit. Only through Jesus Christ. Kung hindi po namatay ang ating Panginoong Diyos sa cross, hindi niya pinagbayaran yung ating mga kasalanan, wala ni isa sa atin ang mapupunta sa langit. So, yun lang po ang tanging dahilan. Bakit tayo pupunta sa langit? Okay? Second question po. No? So, from 1 to 100%, gano'n kayo ka-sure siguro tayo sa langit? So, ang sagot dapat natin dito ay 100%. No? Sabi ni Jesus Christ, no, in John chapter 19 verse 30, sabi niya doon, tetelestai. Ibig sabihin, it is paid. In other context, ang ibig sabihin ng tetelestai, it is paid in full. Pinagbayaran na 100% ng ating Diyos, yung mga kasalanan natin. So kung 100% yung pinagbayaran ng ating Diyos, ilang percent yung pagbabayaran natin? Wala na. 0% na. So dapat, yung pagdududa natin na mapupunta tayo sa langit, 0 na rin. Kasi lahat pinagbayaran na ng Diyos. Diba? Wala na tayo pwedeng ibang gawin. Bayan na lahat yun ng ating Diyos. At kung totoong nananampalataya ka, kung totoong may pananampalataya ka, dapat naniniwala ka sa sinabing doon ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat may tiwala tayo sa mga sinabi at mga pangako ng ating Diyos. Sabi sa John 3:16, whoever believes in Him will not perish. Dapat panghawakan natin. Kung totoong pananampalataya natin, panghawakan natin yung mga promise. At hindi pwedeng 99.99 lang yung ating tiwala sa ating Diyos. Dapat 100%. Naniniwala tayo sa langit ang punta natin. Amen? Amen. Pangatlong question po. Does my faith produce transformation? No. Binago ba tayo ng ating nagbunga ba ng pagbabago ang ating pananampalataya? Ang totoo pong nananampalataya, nagbubunga ng pagbabago. No? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. No? Sabi dyan, kaya nung sa Roman adoption, di ba? Nagkakaroon ng
bagong identity. Ito tayo. Pag tayo inampun, we are a new creation. No? Yung dating tayo namamatay na, yung bago yung pumapalit. No? So kung dati, ikaw si Marites na ang buang bibig ay chismis, ngayon ikaw na si Marites na ang buang bibig ay si Jesus. Amen? Amen. Ganon yung totoong nananampalataya, may pagbabago. Yung dating kayo nawawala, mapapalitan ng bago. Kung dati ang lagi niyong kinukwento ay buhay ng ibang tao, ngayon ang kinukwento niyo na yung sarili niyong buhay na binago ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So ganun po ang may pagbabago pa. So, okay. Sa Roman culture na adoption, no? Hindi naman yun, hindi naman siya basta hinahayaan lang ng tatay na mag-adjust. No? Hindi sasabihin ng tatay, bahala kang mag-adjust sa buhay namin, di ba? Hindi naman sasabihin ng tatay. Meron silang tinatawag na pedagogus. Hindi ko maalala kung tama yung term ko. No? Pedagogus. Ito yung nag-a-assist yung sa inampon. Para yung inampon, maka-adjust dun sa buhay na meron na siya. Kasi bago na yung buhay niya, di ba? So yung pedagogus, katiwala siya ng pamilya, siya yung nag-a-assist doon. Para yung pamumuhay ng inampon, mag-match dun sa buhay ng pamilyang umagbon sa kanya. Sa God's adoption, ganun din, no? Sabi dito, sa John 14:26, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father sent in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." So, kung sa Roman culture, may pedagogus, sa God's adoption, ang binibigay sa atin ng Diyos, ang banal na Spirit. Siya yung mag-guide sa atin para sa pagbabago natin. Para yung pamumuhay natin mag-match sa bago nating identity. Ano yung bago nating identity? Anak ng Diyos. Para mag-match yung pamumuhay natin, yung mga ugali natin, bilang anak ng Diyos. Yung Holy Spirit yung tutulong sa atin. Hindi naman tayo papabayaan ni God. Tutulungan niya pa rin tayo. Kasama pa rin natin siya. Hindi naman madali magbago, di ba? Totoo naman, di ba? Although hindi ko sinasabi na pag naniwala ka ngayon, bukas, bago ka na. Or sa makalawa, bagong tao ka na. Although may mga taong gano'n, di ba? May nagbabago agad. Pero karamihan sa atin, unti-unti. And dun sa unti-unti yun, kasama pa rin natin ang Diyos. Totoo na mahirap magbago, pero mas magiging madali yun. Dahil kasama natin ang banal na Espiritu. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. So, ngayon po, alam nyo na kung ano yung offer na adoption ng Diyos. At alam nyo na rin kung paano yung tatanggapin. No? Ang tanong, ano po yung decision natin? Are we accepting the offer or are we rejecting the offer? Tinatanggap po ba natin yung offer na adoption sa atin? O tinatanggihan natin? No? So parang ganito po yung ginawa ng ating Panginoon. Nababasa niyo ba? Maliit. So para siyang gumawa ng adoption paper. Wala po to sa Bible, baka sabihin nyo, baka hanapin nyo sa Bible, gumawa daw ng adoption paper. Wala po. Para ma-explain ko lang ng tama. Pero yung concept na nasa loob nito, lahat nasa Bible. No? Yung concept ng adoption, lahat nasa Bible. Katulad ng mga pinag-usapan natin kanina. And nakalagay dyan, sino yung adoptive father? The Almighty God, creator of heaven and earth, who offers adoption into His family by grace through faith. Katulad sa napag-usapan natin kanina, no? And sino yung adoptive? Ito po tayo. Ito po kayo, no? Dapat pangalan nyo yung nakalagay dyan. Who willingly accepts the invitation to walk as a child of God. Ang maganda po dito, no, pirmado na ito ng ating Diyos. Meron ng signature stamp. May hangko na. May sealed na. May sealed na. No? Hinangkuan na ng sacrifices of our Lord Jesus Christ on the cross. Using His blood. No? So hindi po yan red ink. That's the blood of our Lord Jesus Christ. So ang kulang na lang po dyan, yung pirma nyo. Yung hangko nyo na lang ang kulang dyan. Ang maganda po dito, hindi nyo kailangan mamatay sa cross para mahangkuan. Hindi po kailangan ng dugo. Kailangan nyo lang itong hangko na. Authentic faith. Kailangan nyo lang
ng totoong pananampalataya. No? Yun yung way para maging official na anak ka na ng ating Diyos. No? So, hindi ko naman minamadali yung mga decision nyo. Pero, isipin po natin, no? Totoo po na ang grasya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. No? Pero ito pong offer na adoption sa atin, meron po itong deadline. Excuse me. Kailan po yung deadline ito? Meron pong dalawang situation na magtatapos itong offer na adoption sa atin. Una, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung second coming. Pag bumalik na yung ating Panginoong Jesucristo, wala ka pang pirma dyan, wala ka pang hangko, wala ka pang totoong pananampalataya sa Kanya. Wala na po tayong chance para maging parte ng Kanyang pamilya. No? Hindi po natin pwedeng sabihin kay God na, ay Lord, wait lang, wala pa akong pirma. Hindi pwedeng ganun. We lose our chance to be part of God's family. No? At yung pangalawa pong situation, pag tayo'y namatay na. Pag tayo po'y namatay na, at wala pa tayong totoong pananampalataya, hindi po natin pwedeng sabihin kay God na, Lord, balik niyo muna ako. Wala pa akong pirma. No? Hindi na po yun. Wala na po tayong chance to do that. No? Yun po yung dalawang sitwasyon na matatapos yung offer na adoption sa atin. At tandaan po natin, itong dalawang sitwasyon na to, yung second coming of Jesus Christ, yung time na mamamatay tayo, pare-parehas po natin hindi alam kung kailan mangyayari. So, sabi ko nga, hindi po sa minamadali po kayo. No? Pero, I'm encouraging you, no, to consider itong napag-usapan natin ngayong hapon. No? Encouraging everyone to put their authentic faith, no, to our Lord Jesus Christ. No? Tandaan po natin, ito po ay aking paniniwala. No? I firmly believe on this, and biblical din po siya. Hindi po totoo ang purgatorio. No? Once tayo namatay, dalawa lang pupuntahan natin. It's either heaven or hell. No? Wala pong stopover. Kasi yung purgatorio po, kung nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo tayo, wala nang lilinisin ng purgatorio. So, iminay po ang purgatorio. So, naniniwala ako na walang purgatorio. And in the Bible, wala rin naman po. No? And isa pa po, hindi po totoo na pag tayo namatay na pwede tayong ipagdasal ng mga kamag-anak natin para mapunta tayo sa langit. No? Pag tayo po'y namatay na at wala pa tayong totoong pananampalataya sa ating Diyos, kahit buong mundo po ang magdasal sa inyo, wala na pong mangyayari. You lose the chance of being part of the family of God. You lose the chance of being a child of God. So, again, hindi ko po minamadali yung decision nyo, pero try to consider po to put your authentic faith, yung totoo yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yan lang po yung way para patanggap natin yung offer na adoption. No? And willing po ang ating ICF, ang ating church, no, na i-guide ang bawat isa, no, para dumating kayo sa point na magkaroon kayo ng authentic faith. No? Kung meron pa pong bumubulo sa isip nyo, may mga tanong pa po about sa napag-usapan natin ngayong hapon, very willing po ang ating church to help everyone, no? Hanggang sa dumating sa point na magkaroon tayo ng totoong pananampalataya. Next week po, atid po kayo, 2 o'clock. Meron po tayong Sunday school, pwede ko yung magtanong doon, kaya anong gusto nyo itanong. No? Or kung gusto nyo, magkaroon tayo ng Bible study sa mga bahay nyo. No? Presensya lang at oras nyo yung kailangan sa mga ganitong activities. No? And very willing po ang ating church to help everyone. Hanggang sa dumating po sa point na maangkuan nyo na yan ng inyong totoong pananampalataya. Amen? Amen. So, pag dumating po sa point na nahangkuan nyo na yung offer ng adoption sa atin ng Diyos, magkakaroon na kayo ng karapatang tawagin siya Abba or Father or Ama. No? Yan po yung sinabi sa Galatians chapter 4 verse 6. No? Pag tayo may totoo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, we can call Him Father. No? And bago po ako magtapos, gusto ko pong ipaalala sa inyo na ang ating Diyos, hindi lang tayo basta gusto niyang iligtas. Gusto niya rin na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Gusto niya tayong maging anak at gusto niya tayong maging parte
ng kanyang pamilya. Amen? Amen. Tayo po'y tumayo at manalangin. Yes, Father God, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Lord. Salamat sa paggabay sa bawat isa, sa knowledge and wisdom, Lord, at sa mga bukas puso isipan. Ang bawat isa, you'll try to consider lahat po ng mensahe nyo ngayong hapon na ito, Lord. And we are hoping lahat kami na nandito, makinig ng iyong salita, Lord, ay maging parte ng iyong pamilya. And Lord, sa mga gagawin pa po namin ngayong hapon na ito, naway kayo po ang aming maitaas, kayo po ang aming mapapurihan, at ibinadalangin po namin ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y mananatiling nakatayo. At pakisamahan niyo po akong basahin ang ating banal na aklat na makikita sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Dako po tayo sa operatory. So ito po ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako at tinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo binibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. Tinatawagan ko po ang ating Ashweds, Brother Dan. Pwede na po tayo umupo po. Manalangin. Yes, Father God, napasalamat po kami, Panginoon, sa hapon ito, Panginoon. Salamat din po, Lord God, sa tithes offering na pinagkaloob po, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Patuloy po pong pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang kanilang
source of income, Panginoon. Patuloy mong i-bless itong tithing offering na ito, Panginoon, na magagamit ito para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, para sa iyong kaharian, Panginoon. Yes, Panginoon, tunay na ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ay mapagmahal sa aming buhay. Tinatas ka namin, pinapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. I would like to inform about we have two new members. 新しい、教会のメンバーが2人今日は誕生しましたね。ですから今から、前に出ていただいて、メンバーシップの、その記念のライセンスっていうのが、メンバーシップのサーティフィケートを、出します。で、名前がアルジェン・アステオ・カブナ、ブラザー・アージェン。Okay. I'm going to read Inter-Christian Fellowship, Church of Nazareth, Nagoya City, Japan. Certificate of the membership. Arjun Alustoro Kabunan has been received into membership on this 21st day of July in the year of our Lord 2026. And so consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also member of His household. Reverend John Oka and then Pastora Mercedes Oka and then Pastor Emerson Evangelio. So I'm going to have the comment. Even though you are staying in Japan or the Philippines, you are still the family of the ICF. Okay, so God bless you and then congratulations. Next, Brother German Baruch Sierra. Okay. God bless you. And then you are the ICF members, even though you stay in Japan or Philippines. Okay? God bless you. Congratulations. Okay. So, Pastor will lead for pray. Okay, sige, kita na. Okay, so ipanalangin po natin sila ngayon. Father God, once again, salamat po Panginoon sa hapong ito na pinagkaroon sa amin, O God. Salamat po Panginoon sa patuloy na pagsama sa ICF Nagoya and Korea, O God. And salamat din Panginoon sa buhay ni Brother Arjun, sa buhay ni Brother German na patuloy na Lord ngayon ay isang pamilya, Panginoon, sa dito sa ICF and Nagoya, Panginoon, at lalo-lalo na sa iyong katawan, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa buhay nila na patuloy na nandun yung willingness sa kanilang puso na maging parte ng ICF Nagoya and Korea, God. And Lord, I pray sa kanilang mga buhay na ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. And Lord, aking dalangin na patuloy na tulungan mo sila, Panginoon, na lumago sa paglilingkod sa iyo, sa pagkakaunawa sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. And Lord, I pray na kami ay patuloy na magtutulungan, Panginoon, upang patuloy na maitaas ka at mapapurihan, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang kapamilya namin, si Brother German at si Brother Arjun, Panginoon. Patuloy na, Lord, ang kapagmamahal mo, kapayapaan, ang kagalangan na nanggagaling sa iyo ay patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin ito itinataas ang papuri, pasalamat
Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. Okay po. I would like to inform that those new members have the study about the doctrine of the Church of Nazarene ね。ナザレンのドクトリン、教義っていうのをちゃんと勉強して、もうホーリネスとかね、清めってどういうことかっていうのをもう勉強しました。ですからもう私たちのメンバーとして清めの、ドクトリンを勉強したというメンバーで私たちは認めました。ですからこれからね、私たちの教会メンバーになりたいという方は勉強会を開きますので、please inform us if you want to be a member. Please inform us. We're going to teach you. We're going to share you about our doctrine. So if you are the accept, you are the will be a member. So thank you very much. Okay po. So bilang isang pamilya, i-welcome po natin ang bago nating kapamilya na si Brother German at si Brother Arthur. Saan po tayo tumayo? At i-welcome natin